At kung ang hinahanap mo namang big bike ay medyo aggressive ang design, brusko at maporma ang datingan, meron po tayo ritong Suzuki GSX 8S. Gaano nga ba kaganda ang big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Very attractive po pala ang dating nitong kanilang Suzuki GSX 8S dahil nga po itong kanyang headlight is para po siyang Terminator. Napaka-sharp nitong kanyang edges dito sa bandang harapan. Nagkaroon po siya ng dual tone color combination, glossy white and then matte black. At ang kagandahan niyan, very attractive sa ating paningin ito pong kanyang headlight dahil nga po nagkaroon po siya ng level para po siyang baitang. Mayroon po siya ritong dual projector lights na kung saan ay nakakapagbigay po ito ng napakaliwanag na buga ng ilaw. At mayroon pa po siyang additional dito na split na daytime running light. At dito po sa bandang gitna, may nakalagay naman po rito na Suzuki, naka-intact po yan, matte black color. At nandito po sa bandang itaas yung positioning nitong kanyang mga turn signals, napakalalaki, kaya very visible po yan kapag kayo po ay kakanan at kakaliwa. Bulb type naman po yung kanyang ginagamit dito sa kanyang mga turn signals. At pag-usapan naman po natin itong kanyang front suspension. Ito po ay equipped with inverted telescopic fork at bagay na bagay sa kanyang kulay na white. Ito pong kanyang inverted telescopic fork dahil yung ginamit po nila rito is chrome color, silver color po siya. At meron po siyang additional na light reflector dito po sa gitna. Napakaganda rin ang pagkaka-finish nitong kanyang front fender. Glossy white naman po yung kanyang color. At pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay equipped with dual rotor disc brake. Rounded shape naman po yung kanilang ginamit rito. Along with 2-pot caliper, Nissin brand, and then matte black yung color. Anyway mga ka-LM, ito po palang ating motorcycle na ito ay equipped po siya ng dual channel ABS. So asahan po natin pagdating po sa mga sudden stop, nakakapagbigay po ito ng smooth na braking power. So both front and rear naka dual channel ABS po ito. Kaya very safe po siya. At pagdating naman po rito sa kanyang cast wheel, white type design, glossy blue yung kanyang color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong 120 by 70-17. Dumako naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Ito napakalapad po nitong kanyang digital display, mas malaki. Kaya sigurado mas malaki po yung mga fonts nito. More visible po siya kahit day or night time. At nandito naman po sa bandang harapan yung located nitong kanyang ignition. At ito po ay equipped with mechanical key. At very flawless din po yung dating nitong kanyang handlebar dahil nga po naked ito, matte black yung color. Pagdating naman po sa mga button selector, mayroon po tayo ritong high beam and low beam, passing switch included na rin po. May additional po rito na mga button selector, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. At nandito naman po yung kanyang clutch, napakalambot din. Sa kabila naman po, nandito naman po yung kanyang engine, kill switch, included na rin po rito yung kanyang electric starter. Mayroon na din po siyang hazard. At nandito naman po itong kanyang front brake. Ang kagandahan niyan, adjustable na rin po siya. Yung kanya naman pong stock na side mirror, dahon type, maporma na rin po yung kanyang dating. At ito pong kanyang fuel tank, napakalaki, no? Ang ganda. Napakabrusko po ng kanyang dating. At ito po pala mga ka-LM ay mayroong fuel tank capacity na 14 liters. So napakalaki, no? Ito naman pong kanyang extension body cover, very sharp yung edges, no? Maskuladong maskulado yung dating. White color po ito, may nakalagay po rito na Suzuki na decal in black color at yung kanya na pong model name na 8S in blue color naman po siya. Sa bandang ibaba, nagkaroon ng mga triangle po rito na butas, very attractive din po yung kanyang dating. At sa bandang itaas naman po, may makikita tayo rito na Suzuki logo. And then itong kanyang fuel tip sa kanyang fuel tank is matte black and then may rounded po rito na gray. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang engine. Napakalaki ng design ng kanyang engine. At yung kanya pong color is matte black po yung kanyang kulay. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ito po pala ay mayroong 800 cubic centimeter engine displacement. Naka-parallel twin cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve per cylinder. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 62 kilowatt.
at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 78 Nm at 6,800 RPM. At pagdating naman po rito sa kanyang shifter, ito po ay equipped with 6-speed manual transmission. Napaka-porma mga ka-LM, no? Nagkaroon pa po siya rito ng additional parts. Talagang bigatin yung kanyang dating. Anyway mga ka-LM, mayroon na rin po pala itong quick shifter. Kaya effortless na rin po yung ating pag-shifting. Dahil nga po, very smooth yung kanyang takbo. Ito naman pong kanyang side stand is glossy black po, rounded shape yung kanyang side stand. Wala po itong center stand. At para sa akin, very attractive po yung dating dahil yung kulay po nitong kanyang body frame, rounded shape po siya na glossy blue. Which is nakamatch po itong kanyang body frame cover dito po sa kanyang cast wheel. Kaya napaka-forma ng kanyang dating. At ito naman pong kanyang pillion step para sa ating rider, chrome color. The same lang din po sa pillion step ng ating back rider. Itong kanyang brace rito is aluminum po, silver color. Itong brace naman po ng ating pillion step is matte black color. So ang ganda ng kanyang mga color combination, no? May silver tayo rito, may black and din may blue. At papunta naman po tayo rito sa kanyang cast swing arm. Napakatik, no? Ang taba, very durable po nito. Mayroon na rin po siya ritong included na chain cover matte black. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Yung kanila naman pong ginamit rito na coil spring, napakataba, very durable yan. And then para po siyang dark silver ang color. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Napaka-forma rin ang dating ng kanyang upuan. Heart design po itong upuan ng ating rider. Separated po itong ating back rider. Mayroon po siyang belt dito na pwedeng panghawakan ng ating mga rider. Yung stitches, ito rough po siya, kaya madikit, hindi ka dudulas. Yung pagkakatahi, matibay. Meron din po siyang susian rito po sa gilid, no? Pwede nating buksan. Ito pong ating upuan na kung saan mayroon namang maliit na space dyan na pwedeng nating paglagyan ng mga papers. At ang atin pong Suzuki GSX 8S ay meron pong 810mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Para sa akin mga ka-LM, very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6" in height. Dahil nga, although tiptoe tayo, konting-konti lang naman. Kaya para sa akin is very manageable pa to. Dumako naman po tayo rito sa kanyang tail light. Silipin naman natin. Oh, wala rito yung kanyang tail light. Nandirito po pala siya located dito po sa kanyang rear fender, no? Unique din yung kanyang dating. Itong kanyang tail light, maliit lang din po siya. Medyo square type yung kanyang design. May nakalagay na Suzuki, naka-intact, at mayroon po siyang added reflector lights. At pag ating sinilip, ito pong kanyang taillight, converted na rin po siya as plate light. At ito na rin po yung kanyang nagsisilbing plate holder. At very visible naman po itong ating mga turn signals dahil malalaki po ito. And then bulb type po yung kanyang ginagamit. Balikan lang natin itong kanyang side cover. May nasilip kasi ako rito, may nakalagay pala rito na GSX 8S, which is yung kanyang model name. Well, mapunta naman tayo sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake, rounded shape, along with single pot caliper na matte black. Nissin brand naman po siya. At ito po pala mga ka-LM ay equipped with traction control system. Ang kagandahan naman po niyan, ito pong ating big bike, pagdating po sa mga cornering, maaasahan yan. Pagdating naman po ng rainy season, madulas ang daan, hindi po siya madudulas. Dahil yung traction control natin ay meron po siyang sensor dito sa likuran na kung saan ay binabantayan niya po yung pag-ikot ng mga gulong 100 times per second. At pag na-detect niya po na magkakaroon ng overlaps itong ating rear wheel, ay agad niya pong pagpapantayin ng ikot magmula sa harapan. So mapipigilan po niya na madulas itong ating big bike. Kaya yung traction control is napakaganda pong features yan para sa isang big bike. At ito pong kanyang cast wheel, napakalaki, no? Glossy blue yung kanyang color, Y design. At ang mga sukat po ng gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 180 by 55. 17, napakakapal ng kanyang rear wheel. Well, nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. At napakasimple at napakaporma po ng dating nitong kanyang stock pipe. Kasi nga po napakaliit, no? Nandirito po siya. Hindi siya katulad ng ibang mga big bike na napakahaba at napakakalaki.
ng mga pipe. Well, ito napaka-porma, nagkaroon ng single exhaust po rito, stainless po siya. Yung kanyang naman pong head protection guard is matte black. At nandirito naman po itong kanyang foot brake. So casting na lang din po yung kanilang ginamit. Chrome color, no? Parang pormadong-pormado na yung kanyang dating. At ang presyo po ng ating Suzuki GSX 8S ay nagkakahalaga po ito ng 585,000 pesos. Well, para po dun sa mga magtatanong ng kanyang monthly installment and then down payment, pag mayroon na po siyang computation, so magbibigay po ako ng update sa inyo. Sa ngayon, bagong model pa lang po ito, bagong dating pa lang. Kaya wala pa po tayong computation regarding po dyan sa mga question na yan. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Suzuki GSX 8S ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Suzuki Big Bikes, Calasiao, Pangasinan. At ito po ay under ng ating kaibigang Wiltech. At ito po ay inyong matatagpuan in front of Robinson's Place, Calasiao, Pangasinan. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 9 AM to 6 PM from Monday to Saturday.